Hallelujah! Praise the Lord. Mainit na pagbati mula sa mga maiinit na lugar. Okay, let's pray. Father, we thank you, Lord, for this very nice day that you have given us. We give you our best to listen and to receive the word that comes from you. Open our hearts, Lord. Help us, O God, to really receive from you. Na hindi masayang ang oras na ito para po sa iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, bigyan mo kami ng pangunawa. Lalong-lalo na po, Panginoon, tulungan mo kami para ang iyong salita ay maitanim sa kaibuturan ng aming puso. Lord, thank you. Bless your people, O God. Bless your servant, Lord. Father, in the name of Jesus, we come before you, for without you we are nothing. We give you the praise and honor in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sige. Tugaw tayo. I believe na naiparating po ni Pastor Glenda ang pagbati ng ating mga kapatiran kaninang umaga. Sino po ang wala sa inyo kaninang umaga? May I see your hands? Medyo marami-rami din, no? Kaya, para po sa wala kaninang umaga, pinaparating nila ang mainit nilang pagbati sa inyo. Salamat daw sa panalangin ninyo. Salamat sa suporta ninyo. Masayang masaya sila. Kahit nandoon sila sa anong tawag doon? Sa kalagitnaan ng mga krisis sa kanilang buhay. Bakit naman ganun? Bakit naman ganun? Hindi, kasi iba sa kanila, okay? Lalong-lalo na sa Laos. Salamat kay Lord, hindi na nalalausan ang Laos. Talagang may 4 na talagang committed na doon. Praise the Lord. 4 na sila. And sabi kong kalagitnaan ng krisis. Pero masaya sila. Dahil mula nung pumunta sila noong April, wala silang trabaho. Siyempre, bakasyon yun. Bakasyon yun. Ngayon pa lang mag-i-start ang klase sa eskwelahan. Kaya naranasan nilang nagtipid ng husto. Buti si Sister Annie may summer class. Ewan ko kung naistorya ni Pastora Glenda ito. May summer class siya. Kaya ang ginagawa, kakain doon sa eskwelahan. It's good. Nagpapakain sila sa eskwelahan ng lunch. Kakain siya doon. Magkapabusog doon. Para sa dinner, si Sister Melanie lang ang magdi-dinner. Inlakam nan jay dinner na, jay eskwelaan. Tapno ni Melanie lang timangan. Kasi nga nagtitipid sila. Yan. Kasi wala silang trabaho. Yan. But, ang nakakatawa, dahil naturuan sila, nung umuwi kami, agitid dakit di kanu tilab offering kan.
Nagbibigay sila ng love offering. Tiningnan ko, Hong Kong money at saka Macau money. Kaya sabi ko, alam kong talagang yung natitira ito. Yeah? Kaya sabi namin, hindi namin kailangan ito. Kayo ang nangangailangan. Pero dahil gusto ninyong mag-bless, tatanggapin namin, pero ibabalik namin. Babalik namin para tanggapin namin para ma-bless kayo. Pero ibabalik namin para ma-bless din kami. Para pambili ninyo. Pambili ninyo kung ano ang kailangan ninyo. Kasi pati pimanti pagyananda, talagang agrugrugida. They sleep on the floor. Awan pa'y kamada. Awan pa'y kamada. Manganda agpalingkida, lutuan da amin, kanon da amin. Tawan tirif da. Napakainit doon. Kaya noong ibinigay namin yung love offering namin, ang saya-saya nila. Dahil plano pala silang, nanalangin pala silang bibili ng ref. At least man nang makapag-save sila kung may kaunti-unting natira, ganun. And that's why, when they sent us off in the airport, hunada, mapan mi dagasan diya, second hand nga, ref. Dati pagbayad ni kunada. Hallelujah. Ang saya-saya nila. But praise God, kahit pumunta sila doon, advance na pumunta sila, they continue to do Bible studies, they continue to do service. And kararating namin, tamang-tama, nakapirma sila ng 1 year na kontrata ng quarter nila. Apartment nila at doon din ang kung saan nagaganap na ang worship natin. Kaya praise the Lord, purihin ang Panginoon dahil napakabuti po ang Diyos. Thank you so much. Kayong mga taga Hong Kong sa lahat. Because the place or the instrument, yung mga gamit nila, mga gitar at saka iba pang gamit nila sa pagpupuri sa Panginoon ay inisponsoran ninyo. Hallelujah. Amen. Kaya may gitara na sila. May gitara na sila. May monitor pa sila. Hallelujah. Kaya hindi na kami nahirapan. Yung mga baguhan, hindi sila nahirapan na magbasa. Umawit kasi nandoon yung monitor nila. Inisponsoran ng mga taga Hong Kong. Praise God. Kaya may God bless you. After ng Thailand, kami po ay nagbiyahe, 12 hours train. From Thailand to Laos. And one Sunday namin doon, after Laos, nag-fly po kami ng Cambodia. Magbiyahe sana kami by land pero masyadong malayo. Pero pwede naman. After Thailand, after Cambodia, we praise the Lord because in Cambodia, pinaparating din nila ang kanilang pagbati sa inyo. Ang Cambodia, we break camp. Anong break camp? Hinati namin, kaya 2 ng congregation natin doon sa Cambodia. Medyo malayo kasi yung mga ibang kapatiran, kaya you better have fellowship, Sunday service.
at doon po sa isang apartment ng kapatid natin. And we praise God. Ini-start nila ngayon. Ngayon silang mag-start. Kaya let's continue to pray for them. Karamihan po sa lahat ng member natin, Thailand, Laos, Cambodia, hanggang sa Vietnam, they are all teachers. Teachers po sila. And we praise the Lord because they are willing to be used by God. And then after Cambodia, we went to South Vietnam. From Cambodia to South Vietnam, 7 hours by bus. 7 hours. And we praise the Lord because we have 4 members there. Pero wala silang worship hall dahil nakatira sila sa mga quarter nila ng school. Yeah? Kaya hindi pwede. So we use hotel kung saan kami nag-gather, and there we baptize our brother Hagin. Yeah? Binautisaran namin, bago kami pumunta sa north, binautismuhan namin early in the morning ang isang brother natin. Yeah? Napakagaling si Lord. Alam niyo, ang hotel namin, 2 kami kay Pastora Glenda na nai-reserve, 2 sila Marlene at saka si Sister Gomi. Kasi more than 2 hours ang pinanggalingan yung isang member natin doon. So, minute namin ay nakipag-meet sa amin. So, they are 2 with Pastora Marlene sa isang room sana. And 1 room, single room si Brother Hagin. Alam nang ang nangyari? Sabi ni Sister Gomi, hindi ako matutulog sa hotel. Uuwi ako kahit gabi. So ang nangyari, kumuha si Marlene ng pinalitan yung room niya. Nung pinalitan ni Marlene, naging single, pero naging executive. Yeah? Kaya yung room niya, nagkaroon ng bathtub. Nagkaroon ng bathtub. Kaya, pwede, kahit emergency, nabautismuhan si Brother Hagin. Kaya ang galing-galing ni Lord. Kaya tignan natin kung paano kumikilos ang Panginoon. So we praise God. Brother Hagin was baptized. And praise the Lord dahil sila po ang nagsiservice doon po sa North Vietnam. And after that, we flew to South Vietnam. Doon po ang ating, may 6 na member natin doon na sila ang mag-a-anniversary. First anniversary nila. And yan din ang anniversary na doon sila mag-face-to-face sana. Kasi karamihan ang service nila, kasi malalayo eh. Yeah? Kaya online. Kayo yung mag-asawa at saka isang member yata, sila lang nag-face-to-face doon sa bahay yung mag-asawa na member natin. But others nasa malayo. But they are gathering every Monday, yan ang pinaka-service nila. Yeah? Kaya, nung anniversary nila, doon sila sana mag-gather. But the problem is, hindi pinalabas yung isa, umuwi yung 2. Nagbakasyon yung 2. Kaya 3 ang naiwan. Kaya 3 silang nag-anniversary. Pero very excited sila. Nag-uniforme pa sila. Hallelujah. Talagang nag-practice sila. Nag-uniforme sila. At last moment, nakahanap sila ng kung saan kami mag-a-anniversary. Ay, dapat tarpulin dapiman Mayroon silang tarpaulin. Kasi may isang DTC na nag-graduate. 2 sana, pero umuwi yung isa. Mayroon pa silang tarpaulin. Kumplito. But last moment, may nahanapan sila na container van. Doon po kami nag-anniversary. Hallelujah.
walang bintana. Walang bintana, pero may aircon. Very, talagang ang galing-galing ni Lord. Sa padir, sa other side, padir na mataas. Sa other side, padir na mataas. Mayroon pong gate na pwedeng ilak. Tapos nakaburan ng trees and vines. Kaya secure kami sa loob. Free na magpuri sa Panginoon. 2 days, nag-seminar pa kami. Kahit tatatlo lang sila. Plus, yung mga online. Sa seminar namin, may 21 naman na nakipag-online. Kaya buti po ang Panginoon, kahit, kaya 6 kami. 6 kami plus yung mga online. You see? But there is one thing, I don't know if Pastora Glenda, mention ito. There is one thing that moved my heart. When one sister exhorted about giving, Malakay 3:10, nasabi doon, bring your tithes into the storehouse. Di ba? Ganon? Yan. That there may be food in my house. Alam niyo, sabi yung isang kapatid na nag-exhort, sabi niya, praise the Lord. Thank you, Lord. Because this time, we have place to bring our offering. Imagine that. Because starting ng face-to-face nilang lahat yun. Kaya sabi ko, from now on, sabi ko, this is a place of worship para sa inyo. I-hire na ninyo ito. Wala daw nag-aaral kasi room nang nag-aaral yun. Pero wala na. Kaya sabi ko, ito na, i-hire na ninyo ito. This is now the place of worship for you to bring your offering. Oray lang nga makasangit isunang ako na nga, praise the Lord, we have a place. We have a place to bring our offering. Tithes and offering. Imagine that. Samantalang nga tayo, hantayo nga pagan, anong kaslaawan din sa desire tayo, nga umay nga agkikitang mga mangi-offer ti offering tayo. Samantalang nga dadagiti, this desire gayang piman nga, Lord, we want a place to bring our offering. Touch and move my heart. Kaya, after that, Monday, we moved to Hanoi. Haiphong gamin, Haiphong, Vietnam, the 3rd largest city of Vietnam, yung church natin. The largest city is Hanoi, the capital. The 2nd largest is Ho Chi Minh, where nandoon din ang kapatiran natin. Doon din tayo nagsiservice. And the 3rd largest is Haiphong, where our container van church. Yeah? And we moved to Hanoi, 2 hours far from Haiphong. And there we meet our sister. And we have a fellowship. A sweet fellowship. Yeah? Kahit ilan lang kami. 2 lang silang tagi-Vietnam kasi sumunod yung isa kasi wala pang klase. Yeah? Doon kami nagpuri sa hotel. Praise the Lord. Wala kaming instrument. But I use my iPad. Yeah? I use my iPad as a guitar. Nakita yun? Nangagyo, nakita yun, diyan na isend. So nga, i-maximize tayo, ti pakausaran. Nagiti gadget tayo para kani Apo Diyos. And we are so happy and they are so thankful. Papasalamat po sila. Dahil yung natira na love offering namin na binigay ninyo nung umalis kami, di ba kumuha tayo ng love offering? Siyempre,
binayad namin sa bus namin yung iba, binayad namin sa hotel namin ng iba, may natira, yung pagkain namin ng iba, may natira. Iniwan namin sa Vietnam, pati yung binibigay nila na love offering namin, iniwan namin para makabili sila ng gitara. Kaya from Hong Kong na naman ang gitara ng taga-Vietnam. Praise God. Yun po kasi, first anniversary nila sa Vietnam. And tamang-tama na naman yung mga kapatiran namin, kauuwi nila sa Pilipinas, tapos wala din silang klase ngayon. Bakasyon. Bakasyon nila. But we praise God because, you see, umahida lang piman, agawid na nga dagos ijay Vietnam because of their anniversary. You see? Because of their anniversary, they are so excited to celebrate their first anniversary. Wow! Hallelujah! Ijay North Vietnam, very strict sila doon sa Christianity. Dito sa South, medyo lenient sila. Kaya, I think, sabi ko, kahit dumami kayo dito, kaya tamang-tama lang itong container van na magsiservice kayo. Kasi kung dumami kayo dito, hindi advisable na mag-iisang lugar kayo magsiservice. Baka 3, 7, or 5 group, ay 5, isang group na yan, para hindi hangay nga madlaw. Yeah. Ganun ang ano. Dahil according to their story, very strict sila. Talagang uray dagiti, dadu mga kakabsat ijay. Uray kanu ti GIL kot ag-alis-alis da. Because masitsita da. Ganon. Aya, let's continue to pray. But despite of sa mga ganon na pangyayari, ang mga kapatiran natin doon ay masigasig pa rin silang maglingkod sa Panginoon. Amen? Kaya let's continue to pray for them. At kung gusto ninyong magbakasyon doon, basta yan, July to August. Nandoon, July to August. Yan po ang Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam. Nandoon sa last week of July. Ay third week to July and until 2nd Sunday. Maglalas doon sa North Vietnam. Doon tayo maglalas. Kung magbakasyon kayo, you consider that. Nalakatin makanidjay. Sungatin maba kami. Kade. Okay, so we praise God. That is our journey. Thank you very much. Nakabalik kami. It's good to be back. And we praise God for your prayers. And let's continue to support the work of the Lord. Dagiti taga Laos, ag-anniversary da kanong beton no next year. Yeah. Talagang excited damat. Ang topic natin ngayon, our topic today, this afternoon, is about legacy. About legacy. Awan ti maturog, ha? In the Old Testament, amok nga kayo nga maturog dito eh. In the Old Testament, there were 4 great people. Of course, from Jesus, but I would like to start the 4 people, great people, from Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Okay? Dito po sa Genesis.
Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. They are the forefathers of Jesus. What is their legacy? Legacy of Abraham is faith. And Genesis chapter 15, verse 6. Genesis chapter 15, verse 6. Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Genesis chapter 12, verse 4. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him, Abraham 75 years old, when he set out from Haran. Hindi alam ni Abraham, pero sinabi ni Lord, at dahil may faith si Abraham, basta nag-obey siya. So Abraham walked by faith. The legacy of Isaac, also faith. In Hebrews chapter 11, verse 20. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. The legacy of Jacob is also faith. Hebrews chapter 11, verse 21. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshiped as he leaned on the top of his staff. The legacy of Joseph is also faith. Hebrews chapter 11, verse 22. By faith, Joseph, when his end was near, when his end was near, malagip ko tuloy dyan, dakanuti, Amerikano nga agpapukis. Yagpukpukis kanukat ko na, Sir, your end is near. Tinmaray ka no de Amerikano, napabutngan. Yeah? Your end is near. But Joseph, yeah? But by faith, Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of Israelites from Egypt and gave instructions concerning the burial of his bones. Another topic naman ito, maganda ito eh. Bakit naging anong connection ng bone ni Joseph sa legacy, Pero I think hindi tayo umabot doon. Okay. These are the people na ang number one na legacy nila is faith. Ang katanungan ko ngayon, what legacy you gonna leave behind kung mawala ka sa mundong ito? Or kung uuwi ka sa Pilipinas, anong iiwan mo dito sa Hong Kong? Kaya, what is legacy? Anya ti legacy ti Ilocano? Ligasya nga? Napa-Spanish kayo? Sa Tagalog. Sa Tagalog.
pamana. Hindi pana. Yeah? Okay. Legacy is something that we leave to somebody else. It can be material or immaterial. Something, ang bagay na ipapasa mo o iiwanan mo, either material or immaterial. Yeah? Of course, we are in spiritual. That's why, what is also a spiritual legacy na iiwanan mo? Ang legacy can be transferred consciously or unconsciously. Anong ibig sabihin yan? Ang legacy na yan, pwedeng maitatransfer yan, alam mo o hindi. Mayroon at mayroon kang maipapasa or mayroon at mayroon kang legacy. But the question is, either bad or good. Yeah. Either bad or good. Ano ang maiiwan mo sa pamilya mo? Anong maiiwan mo sa relative mo? Anong maiiwan mo sa friend mo? Anong maiiwan mo na maganda? Bako ng talon. Yes. Sa mga material, talon siguro. Anyapay. Baka, kwintas mo. Ang iba yung kwintas nila, ipapamana nila. But, adabati DTC yo? Mayroon kayong DTC? So, ibig sabihin, shortcut tayo. Okay. Yan. Ibig sabihin, shortcut tayo. Okay. So, sinong may anak dito? May I see your hands? Oh, marami. Marami kayo. Wala kami. Pero, kahit wala kami, mayroon din kaming pamangkin. Mayroon din kaming spiritual. Okay? At the end of your life, what legacy your children remember about you? What legacy maiiwan mo sa anak mo, sa clan mo, sa friends mo, or sa church? Remember, legacy does not belong only to the people who are rich or mga mayayaman or mga gagwapo or mga hindi lang para sa kanila. Para sa ating lahat. But the question is your legacy bad or good? Hanaing gana nga matay sa ano, anya di ay? Eulogy? Eulogy. Ay, jay, daytoy nga tao, kat nabaknang, kat ano, daytoy nga tao, kat managita, daytoy nga tao, kuna dayjay, namutan nga mangmangag. Yeah? Namutan nga mangmangag. But I tell you, mayroon at mayroon kayong iiwanan. Good or bad. Okay. I tell you an example. I will give you an example. Ta-shortcut tayo nga ron. I will give you an example of legacy. Okay. Number 1 is Reuben. Reuben.
Judah, Joseph, and Naboth. Reuben has a bad example of legacy. Genesis chapter 41. Alam natin si Reuben, kaninong anak? Jacob, first child. Okay? First child. And Genesis chapter 49, verse 3 to 4. Reuben, you are my firstborn, my might, the first sign of my strength. Kaya maganda kasi firstborn. Excelling in honor, excelling in power. That is Reuben. Next verse. Turbulent as the waters, you will no longer excel. Bakit? For you went up unto your father's bed, unto my couch, and defiled it. Bad example. Reuben had sex with sa stepmother niya. Tingnan ninyo. In 1 Chronicle chapter 5, verse 1. The sons of Reuben, the firstborn of Israel. Remember, Jacob became Israel. Noong nakipaglaban siya ng anghel, the angel touched the biggest muscle of Jacob. Kaya nagiging pilay. Yeah? And that's the time that Jacob was transformed. And sabi niya, I will never run away now from the Lord. Yeah? Iayos na at nagiging talagang firm na ang kanyang paglilingkod, surrender sa Panginoon. Kaya na-change ang pangalan ng Jacob. Alam natin si Jacob, deceiver, di ba? Deceiver. Mga lilaw, kakasjay. But God, that time, He was changed. He surrendered. That's why His name was changed with Israel. Sabi niya dito, the sons of Reuben, the firstborn of Israel, he was the firstborn. But when he defiled his father's marriage's bed, kita ninyo? His rights as firstborn were given to the sons of Joseph. Reuben is the firstborn, Joseph is the youngest. Right? Tama ba? Kayong mga DTC, hindi kayo magagraduate kung hindi ninyo alam yan, Yan. To the sons of Joseph, son of Israel. So he could not be listed in the genealogical record in accordance with his birthright. Tingnan ninyo. I tell you,
you are free to believe or to do what you want to do, but you cannot escape the consequence of your choice. Free kayo nga gumawa sa gusto ninyong gawin. Pero hindi kayo maka-escape sa consequence ng iyong desisyon. Obey or not obey, it's up to you. Be serious or not. Go away or stay in the presence of God. But I tell you, you cannot escape the consequence of your choice. Amen? That is Reuben. Nasayang. Oh, siya ang firstborn. Tikalinga, amoy tikalinga. When I was assigned in Kalinga before, yung tinitirhan namin na bahay, yung noon, 2000, hindi 2000, 1989 siguro, ganun, 88, 89, ganun. Yung tinirhan naming bahay, yung firstborn, siya pala ang pinaka. Alam ninyong pinaka? Kung mag-asawa, ang first na child, lalong-lalo na kung lalaki, siya ang may-ari ng bahay. Yung tatay at nanay, agpatakder naman ng tibalay da. Nagswerte mo to nun. Yeah. Because of the blessing of the firstborn. But you see, because Reuben is very bad, ano ang nangyari? Nawala ang blessing sa kanya. Okay. Let's go to Judah. Judah started bad, but he ended his life right. Ganon si Judah. Ang start ng buhay niya, bad. Pero, naging good. Why? He decided to, Judah married with a Canaanite woman. And Judah is lived with her daughter-in-law. Magbasa kayo gamin. Basa kayo gamin. Ngam shortcut yaramidan tayo. And one thing more, si Judah ang may idea, si Judah ang may idea na ibinta nila si Joseph. Siya ang may idea doon. Kaya very bad din ang starting niya. And Judah, remember, they were jealous. Nagkiselo sila. Kaya ibininta nila si Joseph. Kaya si Joseph, nagiging kawawa. Talagang maraming bagay din ang pinagdaanan ni Joseph. Okay. Pero makita natin, where is that? Okay? Makita natin that Joseph, Judah, can you flash Genesis chapter 44, verse 33?
Yeah? Judah chapter 44 verse 33. Gising pala kayo. Akala ko, ano. Okay. Sabi niya dito, ito ang sabi ni Judah. Kaya si Judah, very bad nung starting. Sabi ko kanina, siya pa ang may opinion na ibinta nila yung kapatid nila. Pero nagreforma si Judah. Nagreforma si Judah. Kaya isang ebidensya na makita natin dito is ito. Sabi niya, now then, please, let your servant remain here as my Lord's slave in place of the boy. And let the boy return with his brothers. Kasi kung basahin ninyo ang chapter na ito, di ba alam natin na si Joseph, kahit bininta nila si Joseph, ay inilagay nila sa balon, di ba? Nung dumating yung businessman, ibininta nila si Joseph. Amin ko na yung gusto niya ibagbag. Tapos, nung dinala si Joseph doon sa Egypt, bininta uli kay Potiphar. Kaya 2 beses na ibinta si Joseph. Nagsakit mo to nun? Ang mga kapatid mo ang nagbibinta sa'yo? Diba? Napakasakit yun. Tapos, noong nasa bahay ni Potiphar, ang gwapo-gwapo kasi niya. Kaya kinusunadahan yung asawa ni Potiphar. Gusto niyang i-rape si Joseph. Baliktado niya. Yung babae ti ag-rape. Pero, Joseph ran away. Nabati, di jacket na. Kaya pagdating yung asawa pagdating ni Potiphar, sabi, itong dinala mong Hudyo dito. Gusto niyang i-rape ako, pero makipaglaban ako at ito ang ebidensya, sabi niya. Ito ang ebidensya, jacket niya, naiwan niya. Ni demonyo, talagang lastog unay. Yes, nabaliktad ang pangyayari. So, ang nangyari, naggalit din si Potiphar, dinala doon sa prison si Joseph. Dinala doon sa prison. May gumagawa ng tinapay doon na naginip. Grabe yung panaginip niya. Walang makabigay ng solusyon. Pero si Joseph, binigyan ng interpretation. Kaya, noon na naginip si King Herod, pinaayab na amin dagiti sa lamangkiro. Tinawag niya ang mga magagaling, mga salamangkiro at mga kiro-kiro. Mga iro, agraman sa iro. Pero walang nakakaalam. Walang nakapagbigay ng kahulugan ng kanyang panaginip. Kaya na-remember itong gumagawa ng tinapay ay mayroon ditong Hudyo na nagbigay ng kahulugan ng aking panaginip. To cut the story short, pinadala o tinatawag si Joseph. At si Joseph ang nagbigay
kontento ang hari sa sinabi ni Joseph na kahulugan ng kanyang panaginip. Kaya sabi ng hari, walang makakatumbas sa kagalingan ng taong ito. Sabi niya, kaya mula ngayon, yan, bigyan ninyo ng singsing, bigyan ninyo ng robe. Ha? At mula ngayon, sabi niya, ikaw na ang pangalawa na pinakamataas na tao sa aking kingdom. That's why Joseph, he became a second command in the kingdom of King Pharaoh. Hallelujah! Tingnan ninyo, kahit believer, pwedeng maging mataas na official. Yan. So, anong nangyari? Ang diferensya lang natin, sabi ni King Pharaoh, sabi niya, nasa iyo lahat. Manage mo lahat. Ang diferensya lang tayo. Ako lang ang uupo sa trono. Sa trono lang. Yeah. Okay, so that is Joseph. Kaya noong famine, doon sa Egypt may pagkain. Because of Joseph. To cut the story short, pumunta yung mga kapatid niya, kumuha ng pagkain. Napansin ni Joseph na ang kapatid niya yung mga yun. Ha? Pero hindi niya sinabi, gungunayo, tata. Ha? Agbisin kayo, bayad tinaramid yung kanyak. Han nga kinuna. Hindi niya sinabi yun. Alam niyo kung ano ang sinabi niya? Ang intensyon ninyo ay bad sa akin. Pero ang intensyon ng Diyos, it is for our own good. Kaya don't be afraid, sabi niya, noong in-reveal niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Kaya, there is a total forgiveness kay Joseph. Kaya yan, gusto niya, nilagay nila yung silver cup. Linagyan niya yung sako ng mga kapatid niya. Dahil gusto niyang malaman kung talagang totoo yung sinasabi at buhay pa ang tatay nila. Yung kayo, nag-awid kayo, kunan. Nilagay niya yung silver cup doon sa sako ng bunso. Nung umalis sila, hinabol. Kunana, apay nga, inted ko lang nga roti kanon nyo, inalayo pa ilaang ti silver cup. Hanmat ako na da. Birukan tayo, bibinirok da. Inala na hindi. Adda ija, isa ko ni Benjamin. Ay, amoyo ti istorya. Maraydayaw ti apo. Hallelujah. Muyo ti istorya. Yan. Ito ba po na? Nga ni Judah, kunana. So nga, mabati da ito yung ubing kunan ni Joseph. In kayo, kunan ni Judah, uray siyaklaangan ti slave mo forever. Basta, agsubli da ito'y ading mi. Tano saan nga agsubli? Sigurado nga matay ni tatang mi. Di ba kunana? And that's why we could see the humility, ang puso ni Judah dito. Na siya ay willing na mag-suffer para sa kanyang kapatid. Nagreforma na si Judah. Nagsisi na si Judah. Nagbago na si Judah. Nagbago na si Judah. Kaya alam ninyo,
ang pagbabago ni Judah is, Judah, siya po ang nagiging lineage ni King David hanggang kay Jesus. Hanggang kay Jesus. And you can read it, that all the kings from the southern kingdom is from the tribe of Judah. From the tribe of Judah. Kaya, totoo, he is sa buhay natin. Sa buhay natin, hindi dahil ang legacy natin is hindi dahil negative or mali or bad ang ginagawa mo. But I tell you, it can be changed. It can be covered. Amen. If you realize and humble and change and reform, jay bad legacy makabaran to the jay, and it will become good legacy. Amen? Hantayo nga ipalubos nga palaging bad legacy. Chismusa ka idi, itakan ti agnanayon. Anya, magdaita. Isulatan ti malaglagip dakin kan? Hallelujah. You see, that is Judah. Okay, let us go to Joseph. Are you ready? What legacy enter to your mind if you think about Joseph? Ano ang maisip ninyo? Joseph, anong maisip ninyo? Sige, ano? Humility, yes. What else? Forgiving, yes. Compassionate, yes. A man of faith. Yeah. Joseph saved his nation, saved Egypt. Joseph saved his family. Joseph, a man of integrity. He is faithful. He is full of faith. Kaya nga, faithful. He walked by faith. You know, Joseph, yan na istoryak tatay. Kabsat. I tell you, Joseph walked with many testing trials. But he kept on moving and moving and moving. And the Word of God says that God is with Joseph. Noong nandoon sa balon, God is with Joseph. Noong naibinta si Joseph, God is with Joseph. Noong naibinta sa bahay ni Potiphar, God is with Joseph. Noong nandoon sa prison, God is with Joseph. Hanggat nakarating doon sa palasyo, God is with Joseph. Hallelujah! Imagine yung pinagdaanan ni Joseph. Imagine ninyo. Kaya tingnan ninyo, ito palang pinaanan ni Joseph is stepping stone niya para makarating sa palasyo. Kaya makita natin dito, hindi po pwedeng shortcut. Hindi pwedeng shortcut.
If you want you to, God will use you more, and God will prosper you more, and God what else? Will increase you. God will level you up. Huwag kayong mag-i-stop doon. Sige lang. Kaya ang legacy ng si Joseph, you see, praise God. Hindi nag-give up. Kaya ang makita ko dito na napaka-great na legacy ni Joseph na makita natin, faith, perseverance, faithful, integrity, and he really walked by faith. Hallelujah. Amen. Kaya, ganon. Ganda ni alas 4. Okay. Ganon ang legacy. The thing, yung faith natin, yung perseverance natin, sana makita. Itong legacy natin, sabi ko kanina, alam mo man, kinakatch ng tao, nakikita o naiiwan sa tao, alam mo man o hindi, talagang mayroong kang legacy. The question is it good or bad? Huh? But remember this, legacy, you need to pass on from generation to generation to generation. Kaya nga from Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, and all it will pass on to the generation. Physically, spiritually, the same. Iso nga tawid. Alam ninyong tawid? Ang mana. Okay. Punta tayo sa last. Last na ito. Kahit ilas natin. Let's go to First King. Marami pa pero yung oras natin, hindi tayo First King, chapter 21. Ito na naman si Nabot. Ito din ang pag-endan natin. Okay. First King chapter 21 verse 1. Ito. Kaya sabi ko, spiritually, tingnan natin, physical and spiritual. Sometime later, there was an incident involving a vineyard belonging to Naboth, the Jezreelite. Si Naboth, generation din ni Issachar. Yeah? And this vineyard is the territory na kung saan ang clan ni Issachar. Yeah? So, ito, sabi niya, vineyard belonging to Naboth, the Jezreelite. Jezreel, ang lugar. Kaya doon sila. The vineyard was in Jezreel, close to the palace of Ahab, king of Samaria. Malapit doon sa kung saan si King Ahab. Next verse. Ahab said to Naboth, "Let me have your vineyard to use for vegetable garden, since it is
close to my palace. In exchange, I will give you a better vineyard, or if you prefer, I will pay you whatever it is worth. Yeah. Sabi niya, balik ka pa doon. Huwag ka pang aalis doon. Yeah? Sabi niya, in exchange, I will give you a better vineyard. You see? Sukatak ti mas maganda. Mas better. Sabi ni Ahab. Inaabot nga. Katurturog ka insa. Tapos sabi niya, you see, I will exchange. I will give you a better vineyard. Sabi niya. If you, sabi niya, kung i-prefer mo, I will pay you whatever it is worth. Kaya kung titingnan natin, sinabot, mayroon siyang pagkakataon na sabihin kung ano ang gusto niya. Di ba? Mas better pa ang pinapalit. But you see, next. But Naboth replied, take note this. Naboth replied, let the Lord forbid that I should give you the inheritance of my ancestor. Ibang version, sabi ni Naboth, no, I will not give you the inheritance from my ancestor. You see? Hindi ko ibibigay. Kahit bibilhin mo, kahit anong gagawin mo, I will never give my inheritance. How about you? Inlako yun? Inpalit yun? Last verse. Last verse. Leviticus chapter 25, verse 23. You see? The land must not be sold permanently. Because the land is mine, and you reside in my land as a foreigners and strangers. Because if you read that, kung ibibenta mo ang tawid mo, you are breaking the religious law. That's why, sabi niya, it cannot be sold permanently. It must be. Iso nga tawid, haan nga mailakla ko. You will pass it on to your generation to generation. And the same is spiritually. Your legacy must be passed on to generation. What is your legacy? Naiiwanan ninyo. Your coming to church must be passed on to your generation to generation. Your worship to God must be passed on generation to generation. Your prayer life must be passed on to generation. Your service to God must be passed on to generation. It will never die.
Your worship must be passed on. It will never die. Your prayer never die. Your service must be never die. It must be passed on to generation to generation. And that is your spiritual legacy that you need to pass on to your generation. Han ko mga ti legacy tayo, tunawan tayo. Dahil nga tao kat managinom, dahil nga tao kat managis-dismiss, dahil nga tao kat rabiing agaw-awit, dahil nga tao adu asawa na, dahil nga tao adu kabit na. Han ko mga dijay ti maibat-bati. Amen? Han ko mga dagijay da. At dati nagtestimonyo ko jay, kalingkaso na, unana, malalagip ko ni Lolak, sabi niya, Wednesday pa ilaan ko na planchaon tan tibado ta. Apay nga planchaon ta, para unto no Domingo. Imagine that, nalalagip na di jay. Nagmayad matanan nga panpanunutan. Pagdating ng panahon, sabi ng anak natin, sabi nung apo ko natin, si Lola ganito, si Lola ganito, si Lola nagpipre, si Lola nagpupuri, si Lola ayaw niyang mag-absent sa simbahan, si Lola nagbibigay ng tithes, si Lola nagbibigay ng offering, kahit yung anak ng baboy niya, kahit yung anak ng manok niya, nagmayat matunon. Diba? Napakagandang example, napakagandang legacy na iiwanan natin. Hallelujah. Nalpasa kun. Palakpakan natin ang Panginoon. Bahala kayo na niyati ibatiyo. Bahala kayo kung anong gusto ninyong iiwanan. God bless you.